natong tanan? Okay, welcome sa atong Wednesday service. O nagpadayon ta mga kaigsunan sa pagtuon sa Biblical Prosperity. Ika-80 na ni. Ika-80 na itong pagtuon sa Biblical Prosperity. We are already in the New Testament. And the title of this message is, Well Done. Ganahan ba ka nga inig-abot sa panahon? No? Samtang wala pa ka, muadto sa langit, diri pa lang, giingnan na ka sa Ginoo, well done. Aron igabot sa panahon, mga kaigsunan, nga kwaon nata sa Ginoo, inigsugat sa Ginoo nato dito sa langit, obvious na kaayo ang well done, thou good and faithful servant. Hello? Ang pagpasabot, ana, samtang naapat na diri sa kalibutan, kung ma-well done ganita, gipanalanginan ta. Well done. Masaligan ta ka sa ginagmay nga butang, saligan ti ka sa dinagko. Umama na mga earthly treasures to be used for winning souls, for gathering the treasure that God wanted us to look, which is the souls of men. Umama na treasure nga namatod pa sa Bible, natago ni ining kalibutana. Asa natago? Sa kalingawan sa kalibutan. No? Lust of the flesh. Na diha, natago. So muna ato silang panghuhaon dito. And how can we let them see kung unsay atong gidala, kung ang nakita nila kalisod. Mao na ang Ginoo nag-prepare og blessing sa iyang mga anak nga butuman. Nasabtan na to? Mao na wala gidili sa Ginoo ang earthly treasure as long as you know why and how to use it. All right, open your Bible please to the book of Matthew chapter 25. Basahon nato ang verse 21. O sa lang ka verse ang atong basahon. Let's talk about the context nga makatunan nato mga igsoon ng mga principles kabahin ani nga kauban ani nga verse nga atong basahon. Verse 21, let's all stand please. Verse 21. Let's read all together, go. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Pagkalindot anang ma-welcome mga igsoon. Amen? So nag-expect ba ta ingonana ang welcome sa Ginoo nato? Then let's do it. Ato ipakita sa Ginoo that we are for His work. Amen? We are for His work. So nga itong isgutan ani nga message mga kaigsunan is entrusted, engage, and enrich. Ganahan mo na. Gi-entrustan ka sa Ginoo, ni-engage ka, gi-enrich ka. So mo na itong i-expect nga makatunan tonight. Let's pray. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn. Kabahin sa pag-prepare sa among kaugalingon, Lord, for the earthly treasure and unsay gamit ani para unsa ni siya para dili mi malingla sa yawa, Lord, kay maupod ni ang iyahang one of the greatest weapon that Satan has in order for us nga ma-diverted ang among attention ug dili mi makakita sa imong buluhaton. So please help us, Lord, and to put our trust in you, that you can provide our needs as long as we are going to give our life to you. O mga lagad minimo, Lord, sa among kinasingkasing Gyud nga pagpangalagad. And please use me tonight once again to deliver your message. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Entrusted, engage, enrich. Karon mangutan ako, unsa man nga gi-entrust sa Ginoo nato nga dapat natong i-engage para i-enrich ta sa Ginoo sa panalangin. Ha? Unsa man? No? Butang title. The Great Commission. Tibukon gid nato mga igsoon, dili lang kay soul winning ra. The Great Commission. Unsa may mission sa Great Commission? To look for souls, engage. Because you are entrusted, you need to engage.
So mo na mga Kristohanon, naintrasan ta sa diyang didawat ta sa Ginoo, naintrasan ka sa buluhaton sa pagpangabig ug kalag, sa pagdisciple nila para madalag nato sila sa tiilan sa Ginoo ug mahimo silang literal nga bunga mga igsoon. That is our mission. Mao nay gi-entrust sa Ginoo nato. Now, you must engage. So unsa may buhaton ni Satanas para dili gyud ka ka-engage ani? Ibutang kaniya sa kalisod. Para ikaw na mismo mangitag prisuhan aron dili ka maka-engage. So at the moment nga imong ibaligya ang imong kinabuhi, na maligya matag kinabuhi sa diyang gibaligya nato ang oras. Pasabot ana, ni-engage ka og work nga dili ka kabuot sa time sa imong kinabuhi kay gibayran ka. It means gibaligya nimo imong kinabuhi nga dapat imong ialagad sa Ginoo and madawat nimo ang panalangin sa Ginoo. So imo man gihimo mga igsoon, wa ka ni engage pero didto nangita kag panginabuhi para makasurvive mo. So nakita nato na diverted ta. Unsa ra gihatag siyawa nato? Kalisod. Mo na ang mga Kristohanon bisag unsaon nimo inganyo, mangalagad tas Ginoo, mo asinso atong kinabuhi. Kung atong tumanon ang Ginoo, tudluan ka sa pamaagi unsaon pag-asinso. Doubt. Fear. No possibilities in their mind. Kaya mo ano? Nainisigmong kong ninyo, tuo man ka. Kinsa man na siya? Si Satanas. Tuo man ka. Labayan day kag doubts. Di ba? Nya dili ka mo believe sa nag-guide nimo. Maunay kanang pinaka-best nga mahimo sa yawa for you to stay kung unsa ka imo status. Kasi musugot sa dili mga kaigsunan, naagi tay common ground diri, mas nindot ilihok-lihok kung naa kay magamit. Mas nindot ipangalagad kung naa kay tools. Mas nindot itrabaho kung nindot ang imong tools. Diba? Pati kay ning mamanday ta oy, unya ang atong martilyo mga igsoon, ang kanang panghampak sa kanang kuan, lansang nagbaug-baug. Daghan kay lansang mga magamit mga igsoon nga ma-damage. Daghan kay tudlo mahigtan mga igsoon og bandage. Kay mo slide naman na kay gabas na may pangipon hait pa. Mas may pangipon, nag-ingkit kahoy, makadot pa, pero imong gabas, mga igsoon, murarag mo slide. Ganahan kay ingon ana mga tools. Nakailansa nga mga bawg nga gitulid. Unya, ang tumoy-tumoy, pundol na. Mo na yung mga lansang nimo. Ma-encourage ba ka mamanday? O pagkalami, ipamanday. Hait ang gabas. Nindot kayong martilyo. Nindot kaayo ang lansang, bag-o. Di kay mangita pa ka, magtulid pa ka. Kasuway man, dugay mo man. Nga naman, tipiron jud, tipiron. Laliman ka na, ang gibugsok nimo dito sa kahoy, kay baw kang gitaya na. So what you are expecting, unsa man na imong gi-build? So mo na siya, now we are building lives. Unsa man na tools imong gigamit? We should use the best tools. Mga igsoon. Tools that could also build life. Dili kay imo ra. Dapat ma-extend nimo mga igsoon. We need, kung sa panday pa, power tools. Kanindot ana. Di ba? Karon na mga welding machine. Pagamyanay na o panindutay. Kaliman ka na welding machine nga bisag ilaw tubig isoon maka-welding na amo tinuod baka na. Kanang laser nga welding machine o welding nga kanang usa na kanang iya pusil-pusil ba. Nindot na kayong mga kuan karon, mga tools karon, panindutay na. Ngano man para mas nindot ug human, pas mahuman. So, as well as sa buluhaton sa Ginoo, dapat nag-upgrade ta. Unsa may makapadali? Ang una sa tanan, get out of prison. Kay mao gyud nakapababag nimo to engage. Kay wa gyud problema pag naka-engage ka, naa kay disciple, nagsulwining ka kay pagsulwining mong goal is unlimited. No limit ang pagsulwining. But you need to choose. You need to pray to God, Lord, give me a disciple. Kinanglan nadyo kay atimanon.
Lifetime na nimong atimanon mga igsoon. So kung unsay kaya nimo mao na imong trabahoon. Lifetime. Ug ingon ana kalig-on ang panalangin nimo magdepende sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So kani mga butanga ato isgutan tonight. Number 1, prosperity through diligent labor. Dapat na agi diligent labor. Alright? Matthew 25:14 to 18. Akong basahon, tanawa sa inyong mga mata, mga kaisunan. The Bible says, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods." Asa man nag-refer sa Ginoo? Sa langit na ba ni? O diri pa? Simbahan ni mga igsoon. The kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Di ba si Kristo ni banhaw, ni kayab na dito, gibinlanta mga kaigsunan og buluhaton. Giintrasanta para inig-welcome unya niya dito sa iyang gingharian. Nindot kayo ang welcome. Makadawat ta ng well done, thou good and faithful servant. So kung langit na ni mga igsoon, nganong i-welcome ka pa man? E paano kasinabot ani? Ang buluhaton sa Ginoo diri is as a man traveling into a far country, who called his own servant and delivered unto them his goods. Unya nilarga siya, unya nibalik siya para paninglon sila. Di ba? Mubalik usa ka adlaw si Kristo mga kaigsunan og kolektahon na niya unsa naman ni atong pagpangalaga diri. And remember this, gitagaan gyud biya tag mga abilidad. Gitagaan gyud tag talents mga igsoon. It may differ one to another, but for sure you can use it if you engage. Ang problema ni-engage ba? Okay, there is a story, dunay ni-engage, dunay wala ni-engage. In verse number 15, the Bible says, "And unto one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1, to every man according as his several ability, and straightway took his journey." So gibiyaan na niya, pero gibinla niya og obligasyon, responsibility and opportunity. All right? So, dili parehas. Mo na diri sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, di gyud ta mag-contest, di ta mag-indigay. Focus on what God has given you. Dili nimo pwede i-compare ang imong kaugalingon kay ang nakakuwag duha, wag gyud siya niingon nga agrabiya imo, 5 imo, hihayan mo sana all. Di ba? Ang 5 pod, wala po siya niingon, pila mo duha ray mo, ako 5. Oh, di sa niya ipanghambog nga mas daghan iya ha. Ang story mga kaigsunan, the lesson nagtudlo na to. Kung unsay i-intrigo, i-allow sa Ginoo nimo nga moabot sa imo mga kamot, do not compete it with another person. Focus on it. Use it for the glory of God, not for yourself. Para sa himaya sa Ginoo mga kaigsunan. At mo'y exactly gibuhat sa 5 ug 2. In verse number 16, the Bible says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents." Tanawa ha? Traded with the same. So, iya, ang pasabot, kung unsay gibilin diha, na-trade niya, na-multiply. O karon, unsa may pinakanindot nga gibilin sa Ginoo nato? Sultihan ta mo, salvation. Can you trade it? Can you produce another 5? Can you produce another 2? So that when God come, sa ikaduhang pagbalik niya, naatay ika-present, Lord, ang imong gibilin ako nga kinabuhi ni multiply. Nakuha na ito mga kaigsunan. Atong i-trade. Kanindot aning kaluwasan gihatag sa Ginoo nato. Di ba pasabot nga ato ibaligya? Ato padaghanon. Are you listening? Well, in verse number 17, "And likewise he that received 2, he also gained another 2. So dili parehas mo na sa buluhaton sa Ginoo sa pagbuhat sa Great Commission, dili gyud ta pwede mga igsoon nga uniform ta. Di ba? Mo na wata apil-apil na G12, kana na 12 jud. Okay, na may G12 sa ato G5 o G7. Di ba? Unya andaman lang inyong GCash kaya na ipalusot sa Ginoo ang kuan kada kalag na komisyon. Dili man ingon ana god.
Managlahi man ta. So, ang Ginoo'y nakahibaw, ana, pila imong capacity. Ang Ginoo mo'y nasayod, pila iyang iintrigo nimo. Because He is the only one who really knows your capacity. Siya ragyod dili even kita. Wag ko nagunahuna na capable di ay ko magwali. Kisa may nakahibaw, God. Kaya kung ako na mga kaigsunan, pangutanon ko before ko niya gi-open ang akong mind, unya gipakita ko niya ang unsay akong capacity, mga igsoon, ang ako balibad yung kulikoy. I cannot do that. Daghan kayo parts akong kinabuhi, nga kay bawde ko ani, I cannot do that before. Nanas kong utok nga, di na ko na pwede, di ko kaya na buhaton. Pero sa dihang ang Ginoo naghatag na siya og wisdom, mga kaigsunan. Hinay-hinay iyang i-open as you serve Him. Iyan ang punan, mga igsoon. As you serve Him, if you use what He has given you, He will add another one. He will add another one. He will add another one. Mao na mahimo nga daghan na kay kagnahibaw-an sa imong kinabuhi, mga igsoon. Mao na ang mga pastor sa kadugayon na nila pagpangalagad, daghan na kay na sila og kaalam. Mao na daghan na kayo mahatag nila nga counsel. Nga naman, because it is God who keep on adding. Mao na kay imo man gi-trade man nimo, imo man gigamit, no, ni-engage man ka sa gibilin sa Ginoo. Pero kinahanglan mo diligence gyud. Pagkugi ba? No, in verse number 18. Ano sa gisulti sa Bible? Naamay but he that had received one went and dig in the earth and hid his Lord's money. At naman, so may picture anang earth, mga igsoon. Kalibutanhon nga panginabuhi. So kung iabo na ito na diri sa simbahan, giluwas sa Ginoo, gitagaan sa nindot kaayo nga treasure, kaluwasan. Gitagaan sa nindot kaayo nga obligasyon, opportunity para ma-bless siya sa Ginoo. Great Commission. Wa man gibuhat ang iyang gihimo, gilubong man nun niya sa kalibutan. In other words, nagpuyo man ninoon nga kalibutanhon. Tuwa man ninoon sa kalibutan dito, naghumol sa iyang kinabuhi. Ug wala man niya gi-trade, wala man siya nagdo sa misyon. Wala man niya why diligence ba? Ako na, kung say dagas kalibutan, mao na. Wa nalipay ang Ginoo diha. Remember this, mga kaigsunan, prosperity grows when we actively invest our time, gifts, and resources for God's glory. Mauni siya ang importante natong hinumduman. Ang prosperity mutubo na siya kung actively nato gi-invest ang atong oras, ang ato ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo, isip hinagiban na mga igsuon para sa pagpatuman sa Great Commission nga gihatag sa Ginoo nato, and also the resources nga gihatag sa Ginoo nato para sa iyang himaya. Mana any earthly treasure that God will allow us to handle, it is a tool. Gamit. Dili para sa paglingaw-lingaw sa kalibutan nga murag gilubong na nimo imong kinabuhi dito. Pagbalik sa Ginoo, ikaw ra gyapon usa. Di ba? Pagbalik sa katong gitagag duha, nana siya another to, Lord, ako'y disciple. No? Agatong usa, gitagag 5 ka kanang capacity sa iyang kinabuhi, Lord, na ako'y 5. Pagkanindot, ana, namunga, pero kita, nag-atubang na to sa Ginoo. Unsa kay ato ipakita sa Ginoo? Muna, questionan na to mga kaigsunan niya. May ka nga adugay pa. Dugay pa balik Ginoo eh. Ano kibaw mo ka? Mangutan na niya kung mo kanusa, ha? Ayaw pagdili-dali. Di ba? Kaya ka lang dili-dali, hindi ka magpaspas. Kaya dili ko kagadali. Di ba? Klaro kayo, no? Dili-dali. Naglangay-langay. Dili gadali. So, naay prosperity through diligent labor. Kung imo lang yung gamiton, ang imohang kanang oras, ang imohang kanang mga kanang resources, talent nimo para sa himayas Ginoo, makit-an magyunas Ginoo kay wa may natago sa iyaha mga kaigsuonan. Then andam siya mo panalangin. Ikaduha, prosperity through faithful stewardship. Kung siya pasabot anang stewardship, no, sinaligan.
Unya, sumpayan na siya faithful stewardship. Unsa na may pasabot ana? Kompleto na siya, no? Aka na bayo kag faithful na siya, kompleto in all areas of life, matinumanon, maaghupon, no? Kanang dili niya iwa siya kung nahuna ang iyang responsibility. Faithful. Ug sa membro pa sa simbahan, di lang kay musimbara pero wa nangalagad. Di man na faithful. Perfect in attendance. Pero kung ta mamarkahan na tong faithful, dili mga igsoon. Kaya ang faithful is kinatibuk-an. Present, nag-learn, nag-do. Nagtuman ba pag-abot sa gawas, gidala-dala niya iyahang learning ug iyang gi-apply. Haron sa pagbalik, himayaon niya ang Ginoo. Mao nay faithful. Dili kay perfect in attendance ra ka but not growing. Di ba? Mao na makita, mahimo siyang deceptive sa mga tao nga siya gani faithful ana. Faithful kay pirmi nimo makitaan pero awag ginabuhi Pero ang ingon ni pastor, iya na pananaw pero dili tanan mga kaigsuonan ato pangitao ni tinuod nga faithful. Dapat nakita na to? Kaya di man mamakak ang Bible, there is prosperity through faithful stewardship. Dili lang kay stewardship, mga kaigsunan, but faithful stewardship. Tinuod nga nagbuhat. Verse 19 to 28. 19 to 28. Padayon na ito story. Verse 19, the Bible says, After a long time, the Lord of those servants cometh, and reckoneth with them. Tuwa na, kumusta naman? Dili para kuhaon ang iyang gihatag sa ilaha. Ano ha? Verse 20, And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Lord, nanaghan ang imong gihatag nako. Nagamit nako, akong gitrade, I engage. Hallelujah. Mga igsoon, mo na reason, nganong gitugyanan ta. And the more nga tugyanan ka sa Ginoo, the more ka dapat mo engage. O di apay nakita na ko tulumag yun na silang gitagaan. Kinsa may excited kayo sa reporting? Ang katong daghag agi. Ikaw ay mahimo niya kayong excited mga igsoon during the judgment seat of Christ. Excited kay ka. Kay mao na una nga ipa-report sa Ginoo. You will be first in line. Di ba? Ikaw may excited kayo. Yes. Ikaw na bunga. Mao na nakanindot. Ang tubag sa ilang Lord. Ingon sa verse number 21, His Lord said unto him, Well done. Ato ko nang ikuvet good. Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Hallelujah, mga kaigsunan. No? Dili gyud ni mahug nga kawang ning atong pagpangalagad sa Ginoo. Sumala sa iyang gusto. So kitagaan ka sa Ginoo opportunity, do it with all your heart. Ayaw tuguti mga kaigsunan nga masakmit na siyawa, mawala ang imong joy. Muna kung mawa ang imong joy, kaning panagpundok diri simbahan, maminaw ka, mura lang mo. Sabi ni, because there's nothing to use. Kung unsa may madawat ni mo diha, para asa man na. Pero kung nag-discipleship ka, nagtuman ka sa Ginoo, naa sa imo ang na-engage ka sa buluhaton sa Ginoo, you will get more knowledge and more knowledge, more knowledge, more experiences with the knowledge that you get so that you can teach. Mamali, para sa mga teacher ba, kung teacher ka, graduate ka sa teaching, for example, gigamit nimo, sige kang research. Pero graduate ka sa teaching, wala nimo lang gamit, so may gamit na ng research. Mo research ka lain. Di ba? Kung teacher ka, mauhaw man ka sa teaching yun. So you will research something
that you're using. For example, nag-teach ka, Sunday school, for example, nag-research ka. They have that knowledge, they have that ability to do. Kumpara atong wala naka-experience o wala natuloy about teaching. Kaya pa, nagkasinabot ha? Kaya maghuwat ra ka kung sa i-feed. Kung sa i-feed sa imuha, palitan diri sa ato ha. Kung sa mga inputs, mo sa ito imo i-kopyahon. Mo sa ito imong input. Wala na kay personal research. Pero kung nakasabot ka sa prinsipyo sa teaching, you need to research. You need to dig knowledge. Ana nga bahin. Mo na siya pala mas munindot pa yun ang imong teaching. So muna siya ang gikuan sa Ginoo, gitagaan ta na nga mga ability, gigamit na to. Gitagaan ka sa Ginoo gift to teach. Ni-teach ka. Gitagaan ka ability sa Ginoo to help those who are in need. Giver ka. Gigamit nimo ba according sa gihatag sa Ginoo nimo? So imo nang gigamit, gitagaan ka sa Ginoo ability to sing, gigamit nimo daghan na touch. Kanindot na igabot sa ministry mga kaigsunan, music ministry na to, matinuod na ni mga bata na to, may nagkay manukar. O ni schedule na yung asa man ta. No. Visit tag mga kuan na to, mga mission na to, ato dito, mo play ni sila. No, nya mag-create sa ta dito og mga little orchestra dito. Kanindot na, are you thinking big for the work of the Lord? But we should start somewhere. We should do our best, mga kaigsunan, in order nga malipay ang Ginoo, then He will bless us. Hindi man tayo bless sa Ginoo kung wag kita gibuhat. Nakuha na to. Kaya kung yung nila nga, mano, makatukar, okay na na, bisag din lang nagkadimao. O kadungog ko ato ipakita sa inyo, ha? Ang pagsugod o ang pagtukar o ang paghunong, perting dungana. Murag usara kabuk ang nagtukar. Di ba? Murag ka na nagtukar siyang organ ba? Kung yung paminahon. Ngayon, inigpislit sa usa, nitingog ang string, ang unsa pa na diha, o usa na gipislit. Kaya nga naman, tungod sa pag-adjust sa program. Pero kana, managlahing kamot, managlahing utok, but synchronize. Asa man na nakuha? Practice. Now, don't you think, mga kaigsunan nga nag-practice sila, dito rin, nag-abot nila? Dili, they practice individually. Every day. Muna gingon, nagbanat ng buto. Pag nagbanat ka ng buto, talagang may buto ka, magkalaman ka. Di ba? Muna, pag naunda na, diyan na makita, mga igsoon, nindot na di ay. So may tabo na na, Ganahan kay ko sa ilang orchestra, kaya idaran na, naibata. So may pasabot na, magdugay ni nga orkestra ni. Di pareha na sa eskwelahan somewhere sa Cebu mga igsoon nga kanang ilang mga wind instrument player nila, banda nila ba. Mga tiguwang na kayo. Wag yun, nagsunod. Tanaw na ko mga bata gyud. Wala mamatay na ni madugay yan. Nindot ra ba kay manukar? Pero wala gyud sila na disciple nga mga bata. O kanindot naman ang anak kamo mga nag-una, mahimo mong nindot kaayo nga player, then each one of you will disciple your music to them. Di ba? O nanay kauban sa mga violinist, na ay hamtong, ay bata. Di ba? Dugay ang kaning mga hamtong, matiguang na. No? Nangapon na. Tukar gapon, kay naa sa heart, passion, mga igsoon, pero naanay na train, naanay young people, no? Naanay junior, magkanaana na sad, pabuhi. Dapat kamo mga nag-una, naanay gipang badi-badi, disciple ba? I-disciple kung unsay gihatag sa Ginoo nimo, mo na gitawag trading. Imong gipadaghan. Dili kay ang kabuang mo managhan. Di ba? O kung sa may na-multiply sa church, dili man ang mga good things, ang mga bad things man. Dapat mo na itong i-multiply sa church para igabot sa panahon nga i-welcome tas Ginoo mga igsoon, tamis kayo. Pero tininduta sa welcome. Amen? So muna, in verse number 22, tanawa. He also, ang nisunod, siyempre, ang duha dayon. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou hast delivered unto me 2 talents. Behold,
I have gained 2 other talents beside them. Tanawa, ang tubag sa Ginoo, ang tubag sa ilang Lord, sa 21 o 23, naabay kalainan. Tanawa ha? In verse number 23, the Bible says, His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Sa 21, Well done, thou good and faithful servant. Asa may lahian eh, ang thou ra. Yung sa may kalainan na sa sentence. Wala. The same gihapon naghihatag sa ilang Lord. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Asa may difference? Wala. Enter thou into the joy of thy Lord. Asa may kilainan? Is it a competition? No. Gi-welcome silang duha sa ilang labor. Pero ang nakadiferensya lang, mas grabe itong labor tong naay 5. Muna na siya extra blessing. Asa man ni makuha? Naray. Naman na musunod. Verse 24. Ingon verse 24. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Ang reason nga nung wala siya ni trade kay dautan ang iyang unahuna sa iyang Lord. Mo na may tabo sa mga Kristohanon sa churches. Nganong di ba kamo engage? Dautan ang imong unahuna sa pastor. Dautan ang imong unahuna sa Ginoo. Mo na reason. Naay wicked kanang thoughts. O tanawa ra God, ngano man ang mga Kristohanon sa kasimbahanan, dili man sila mo engage sa buluhaton. Lain ilang tan-aw sa man of God. Wala gilain ta makuhaan anak mga kaigsunan og reason. No, di ba sila ka vocally mo ingon sila, I hate God. I don't like God. Di ba? Kaya nanimba man. Pero they don't like the man of God standing. Mo na reason nganong di mo sunod mga igsoon. Kay wa ka lain ang imong buot sa imong pastor. O pwede diri sa atoa. Kung maglain ang imong buot, pasabot wa ta nagkasinabot. Diba, nakuha na to? Unya, murag di ka kasabot sa pag-guide sa imong pastor nimo. Pero, kung nangutana lang jud ka, kay kanil di kasabot, dapat mangutana naman jud. No? Para makasabot ka. Ang problema, nagpabilin ka sa imong pagkawa na kasabot, o imo siyang gi-authenticate nimo, nga di jud may magkasinabot ni pastor. Well, kung mahitabo, ang nahitabo, or ang mahitabo pa, nga dili ka makasabot sa pastor, unsa may angay nimong buhaton? Pasabto nimo ang pastor sa imo, umusabot ka sa paggiya sa pastor. Asa may sakto diha? Oh. Kay kung imo na nang tuki-tukion, ang imong nasabtan, asa man na padong? Di ba inclining to yourself? So ang buluhaton day sa Ginoo, padong sa imuhang nahibaw-an. Asa man na padung? Asa may ending, ana? Para ba na sa Ginoo o para sa imong kaugalingon? Kay most likely, ang mga membro nga dili makasinabot sa paggiya sa pastor, kay naligsan ang iyang gusto. Wala na meet ang iyang gusto. Well, ang buluhaton sa Ginoo ba nag-agad sa imong gusto? And that is why God is requiring surrendered life. When you put your hands in the plow, don't look back. That is a surrendered life. You need to put your life entirely. Dili nimo ibutan na diyan, kung man lingi ka, tanawa lagi tanawa lagi yun. Wa na di-focus na ka. Kung asa ka gi-guide, focus ko no, para makita nimo ang resulta mga igsoon. Then you will understand by and by. Di ba? Kaya di man na ipakita sa Ginoo nimo tanan good. Kasi sugot kag sa dili, di na matest ang imong faith mga igsoon, ug di na malipay ang Ginoo kay nakita naman nimo ang victory. Mo nagipakita sa Ginoo nimo iyang promise. But it requires faith in order to get it. So, para matest ang imong faith, gitagaan kag tawo, nga tan-aw nimo, madudahan nimo. Nakuha niyo mga igsoon? Kay kung ibarog pa diri, batikan, sikat, dato, billionaire. Bisag kung sa ipabuhat sa billionaire ni mo, kinahanglan sa di pa mo matug ikagabi, mag-roll over mo katulo, sa di pa mo matug para ma-billionaire mo. Buhaton gyud na ni mo.
Ito mo. Oh. Walk like a cat towards your bed. Para pasabot, you will be careful in your life. Mutuo mo eh. Di ba? Para mamilyoner ka. Unya, when you wake up, nignaog nimo sa imong bed, naog like a frog. Binuangan na ka ba? Pero tuog hapon ka. Nya, tungod sa imong pagtuo, ni kuan baya, murag, ni epekto kay, nakabuild man sa imong faith. So nakugihan ka, na kuan ka, kanang positive ang imuhang, kuan, imong utok. Oh. Nga ni epekto ra ba? Musi mo itudlo. Hindi mo tumao. Di ba? Mugamit lang na sila mga igsoon og something for you to do in order to exercise your faith. Kaysa tinuod lang, ang faith nga ma-build up diha sa imong utok will be the one to fuel your will. Mubuhat ka. So diya diri mga kaigsunan, ang dako kayong question, kay nganong di man ma-engage ang atong utok sa pulong sa Ginoo, unya makapamove sa ato ang will, ang pulong sa Ginoo, nga sa diyang isulti ang Ginoo. Nganong adto man tamutuo sa mga tao nga gibinuangan data? O kana lamanuhan ng mga taong successful, unya niglamano nimo, i-grip jud niya isuod sa imong bulsa. O di ba nadagan ni buhat ana? Kay para kuno ma-transfer. Asa may kamatuuran ana? Bisan ang pungsoy hindi mo tuwa na. Kuha na ba, kuha na ng idea sa usa ka tawo, ug iya nang gipasa ngadto para kintahay matakdan ka. O pila na kabog nila mano, yawa man, wa na itabo. Pero at least nakapa-move forward niya gamay. Nga naman, because na-build ang faith. Okay, mo man ni purpose nga nung na-preaching. Mama ni purpose nga nung naay preacher. Para ma-move ta, para mutuo ta, para ma-receive na to ang faith from the Word of God, and so that we could move on sa atong pag-engage, makapadayon ta. Di ba? O kani usaw, nagduda man siya, lain man niyang una-una sa iyang Lord. Lain biya ka. Bad person biya ka. Manggamitay biya ka. Di ba? Imo ra biya ming gamiton. Amo na problema niya. Verse 25. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Giuli ra niya. Unya, kung ato ning iabo sa espirituhanong bahin mga igsoon, muuli ra ta sa langit nga wa tay nada. Dera Lord, o kinabuhi nga imong gihatag nako, na ibalik ko. Dawata ni. Wa man imo gi-trade. Dapat na kay nadami sa usa lang. Mo bitaw na ang requirement sa Ginoo, bring forth fruit. Bisag usa lang, syaro ka. And that your fruit should remain. Para mapanalanginan ka sa Ginoo. Pero ang problema, wala man bisag usa. O asa naman ron ang panalangin? Wala. Wala mga kaigsunan. Nahadlok siya tungod kay lain ang iyang unahuna. 26. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful. Nag-ubad yun ang wicked o katapulan. Thou knewest that I reap where I sowed not and gather where I have not strawed. Kay discipleship lagi. Namura man siya og network building. Wala kay gibuhat dito pero si kagdawat. Yang tanaw ni ana wicked. Una gingnan siya sa Lord, ikaw wicked jud ka. No? Tapulan pa jud ka kay mahadlok ka nga makadawat ko sa wa na ko hagui. Mo man ay mga kuan nga adi kuan ang networking hayahay ka to ibabaw. Kitay mo man sila maka-income wicked. Di ba? Pirti ka wicked. Mura kang mag-uul ba nga makadawat tong apply nimo. Wicked heart man na. Verse 27. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. At least nitubo siya. 28. Tanawa usay judgment. Take therefore the talent from him and give it to who?
give it unto him which hath 10 talents. Mao na nakadiferensya sa 5 ug 2. More labor, more blessing. Are you listening? Pero sa dihang gi-intrigo sa Ginoo nila, ang Ginoo mo'y nakahibaw kung kinsay angayan sa 5, kinsay angayan sa 2. Which is, nakita gyud mga igsoon, kay ang 2, wa man siya nakadevelop og 3, 2 ra man sad. Ang 5, nakadevelop siya another 5. So, kaya niya, mga igsoon. So, ang Ginoo mo'y nakahibaw sa atong capacity. But God will always honor those who labor more. Hello? So kung i-honor sa Ginoo, bisan ang usa, according sa John 15:16, gi-honor sa Ginoo ang nakakuha og 2. Mas gi-honor sa Ginoo ang nikuha og 5. Karon ang pangutanan nako sa atoa, pila ka kayahon nimo according sa gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Pila man ka disciple ang kaya nimong atimanon sa imong kinabuhi nga magmalipayon ka pa. Kay kani masubraan na, magbungot ka naman. Oh, imo day nagsusihon, Lord, pila man imuhang iintrigo nako. Pila man kakalag, Lord, ang akong dadon diha sa imong gingharian. Nga ma-disciple nako, dili ka nang na-witnessan lang nako. Di ba? Katong uban chance passenger, at least malangit sila, tinuod sila ni dawat sa Ginoo. Kaya dapat di man ta muhunong og soul winning. Kung na tayo makitaan, soul winning ko na to. Ilay opportunity, mo soul winning ta. Pero kanang disciple is a different thing. Si Christ, daghan kay siya gitudluan, multitude, mga igsoon. But he had 12. 12 nga gidisciple niya. Gitawag niya ang apostles. Nga maogi direct nga iyang gitudluan, mga igsoon. Nga na-transferan yun niya sa iyang prinsipyo sa kinabuhi. And that is the thing that we need to do. Christ-like magkani. Nakuha na to mga igsoon? So para dili ta mahitong pawak aning usa, pareha aning usa mga kaigsoon ang wag yun trade. Prosperity is not measured by possessions, but by how faithfully we manage what God has given. So nakita pa nimo nga nag-intrigo ang Ginoo natong something? Diha ang measurement sa prosperity. Dili sa unsay na kupta nimo, unsay na tago nimo, possessions, dili kana mga igsoon. But how faithfully we manage kung unsay gihatag sa Ginoo nato. Katapusan, prosperity through accountability. Naay accountability pangakaigsuonan. In Matthew chapter 25 verse 29, in verse number 29, tanawa, unsay giingon sa Bible? For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. Ano ba? Ang 5, nakadawat pa jud og abundance. Gikan atong tapulan. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Ug mao to ang usa mga igsoon kay dautan kay guna-una. Gikuhaan pa gyud siya. Di ba? Kaya kundi pa gyud niluwas mga igsoon, and cast ye the unprofitable servant unto outer darkness. Oh, sa kanang outer darkness, kung hisgot as Bible mga igsoon, wa man gyud na outside of the kingdom of God man gyud na. So, mo ni giingon diri sa Bible, kung ikaw tinuod ka nga luwas, servant ka sa Ginoo, unya pagkahuman wala ka ni engage. Accountability will come. Ug ang judgment sa Ginoo sa accountability, ang ni labor panalanginan, ang wa ni labor tuhaan. So what do you want to become? Ikaw may kuanon ani, ikaw may padesisyonon sa Ginoo ani. So prosperity is sustained by living responsibility, knowing we will give account to the Lord for how we use His blessings. Naagyoy accountability, mahitabo mga kaigsunan. So, depende sa imong responsibility. Unsa man ka, Sunday school teacher, how did you do? Or how do you do being a teacher in the Sunday school? Did you study more? More than the inputs nga nadawat nimo? Did you dig your personally sa pulong sa Ginoo? Did you visit
your students as a teacher. No, kanang mga extension kanang class. Kamo mga teacher, mo man reason nganong na extension so that you can visit the parents of your student. Mo ginagibuhat na mo before nga mahimong legit ang among klase. Ipananghid na mo sila sa ginikanan. Unya pahibaw na mo sila sa achievement sa ilang anak sa Sunday school. Unya pagkahuman invite na mo kay naay mga kanang appreciation, no? Appreciation day para sa ilang anak sa Sunday school. Murag wa na ko kadungog gibuhat na ninyo da. Di ba? Sa extension class ninyo, doon ay appreciation, attendance, kanang most attentive, di ba? Nga kinsa may kanang kwanjod, kanang kisay pinaka kwanjod diha, no? Pinaka blessed jud nga estudyante, gina-award na mga igsoon. We spend money for printing, inguna na everything na ihatag na mo. Mga ginagmay pahalipay, school supplies, toys, inguna na, lipay ang mga anak, lipay sa ginikanan. Nga nakakita ilang anak, unsa may atong gibuhat anak sa mga parents. We are planting a seed. We have given them the idea that we are serious in what we do. So mo lagi pasabot sa Ginoo diri. Did you engage? Or you just do what is normal? Did you go beyond? Beyond sa gihatag sa imuha? Did you produce? Diba? Oh, sa dihang mag-extension church na mo. Did you do your best? Did you do what needs to be done? As you are instructed to develop disciples? Not numbers, but disciples. Na ay kay mo ka-conscious nga, gamay nag-attendance oy. Wa pa man nga tanawa makatudlo ka o multiply na. Ayaw anang kuan, ayaw pailad sa numbers. Do your best, disciple someone and pray them to the Lord na mamunga sa ni sila kay mao na ilanan nga nahimo na kan disciples. Ngano man, tungod kay ang imong disciples nag-disciple na pud. Dihan ani mo mahibaw-an bunga na gyud ni. Unya musimba nag-iya dili kay musimba kay giingnan. Di ba? Nya usahay mahimo baw-an gyud disciple na gyud ni kay ngano man, ikaw pa ingnon nga, uy, ato na ta. Wala mo challenge nimo. Uy, sige na. O nana ba mo yung mga disciple na ingon ana? Bulahan ka sa mga linuwas sa nga tanan. Di ba? You are blessed. Kaya naana kay fruit. Ana na to may bawaan. Kaya sa iba na, simba, hindi ka simba na, di na kumitagad ni mo. Di na disciple. Kanan imo kanang umaabot nga weapon against unya sa diyang gamiton na kasayawa. And we see a lot of that kind of people in churches. Di ba? Namagyan na diri. Salamat ta nga gitangtang na mga igsoon sa Ginoo. Mao na problema. They are not getting disciples. They are getting their own comrades for their own kalihukan. Kita dapat ang atong pundukon diri is for the Lord. Nakumbuhan, mayawaan ta, ato ging ampo nga ayaw na jud kuyog nako, kinayawaan ko. Di kay imo na kuliktahon dayon. Oh, kamo mga kuan, ako biya mo. Oh, let's go. Dili na tinuod nga mga disciples sa Ginoo. Ang tinuod nga disciples sa Ginoo, nagdala og prutas nga magpabilin kang kinsa sa imuha o sa Ginoo? Sa Ginoo. Di ba? Buhan kong malisuan jud ka sa pangisip sa pagkakristohanon, mabilin gina siya diha. Kaya nga naman, usa ka adlaw, mora siya na mo rescue nimo dito. Kaya ang importante, di ta malayo sa Ginoo mga igsoon. Maginainom dumi. The best place for all the believers is in the hand of the Lord. And it is only He who knows kung asa ka. So kita, nakaibaw ta, dirita, kay dirita gibutang sa Ginoo. Ako nakaibaw ko nga diri ko, kay diri ko gipadala sa Ginoo. Daghan na kay mga calamity sa ministry, tragedy, nga nahitabo mga kaigsunan. But God still let me see His
guidance. Nagpadayon lang iyang pagpanalangin sa simbahan. Mo na exciting kayo mga igsoon ang atong padulngan. Ang gipangita ra gyud sa Ginoo is oneness. Unity. Nga mubuhat ta as one. No doubt, kung siya gihatag sa Ginoo nimo, imo nang ugmanon without competing yourself to another. Importante kayo na mga igsoon. Para igabot sa panahon, ang ihatag sa Ginoo nato, well done. Well done. Samtang naa pa ka diri, well done. Panalanginan ka sa Ginoo. Na may daghang verses ma-claim nato mga igsoon. Nagdana kag bunga, expect blessing. So, remove the doubts in your mind. Move on, mga igsoon. So, seek for another disciple. Ingon na ra gyud kinabuhi. So, kung diha na maximum na nimo, then stop. At timanan na to ang imong mga disciple tanan. And just try to see mga igsoon the result of it. Kung tinud-on nato ning discipleship. Di ba? Kay mao na siya pinakalas sa Great Commission, discipleship. No, ayog hunong sa soul winning, baptism, and that's it. Mao ni kasagaran gibuhat sa mga Kristohanon. Wala sila ni adto ni sud pagyud sa door which is responsibility. Kay mahadlok ang mga Kristohanon ana nga responsible ka sa usa ka tawo. Naminaw mo? Mo na kamo kinahanglan makaibaw jud mo kinsa may disciple nako. Mo na kamo nag-live hanging kay nagsugod biya ta mga igsoon aning hakot. No? Nagsugod ta aning wa gyud responsible sa atong kalagba. So, you go directly to me. Pastor, tabangi ko, gamay na malay kuwang nato. Gamay na lang mga kaigsunan. At least na ay mahimo responsible nimo. Tinuod man lang, ako responsible ninyo tanan. Pero sama ni Christ ba, siya responsible sa tanang mga tao sa tibok kalibutan. Pero nagi siya dusi. Nagi siya dusi. So, you need to have somebody to be responsible sa imuha. Kaya sa dihang makuan ka, mahimo kang magkabulingit ka dito sa kalibutan, na ay mo papa sa imong luyo. Brad, you need to have somebody. Amen? So you pray to God, Lord, kinsa man, Lord, ang akong himuon akong ug sa kwan pa, big brother, no, in the service of the Lord. So, ingon na. So, since nagsugod ta nga dili discipleship, then you can make me as your kwan, as your big brother. No? Ayaw ko na nga man. Kwanta ni pastor. Ayaw ko na nga ako yung discipler mga igsoon, ang tanaw ni mo nako. Di ba? Ingon na ba? So, kung naay lain nga murag mas kuan ka, komportable ka, adto dito. So just have somebody to look up to you. Then, padayon ka dito, you create, no? You make disciples. Para naata ang structure mga igsoon, ligon. No? Ikaw responsible ka, unya naa sa responsible sa imuha. Ang pinaka-lonely ani ako, kisa may mo disciple ako. Mao na ang ginid sa magingon ni Apostle Paul, wa may disciple niya lain, direct man siya sa Ginoo. Mao na iyang hangyo, pray for me also. Pray for me also. Para mahimo nako ang akong duty isip inyong pastor. Amen? That is your responsibility to me. Pero kaning atong gibuhat diri nga magka-connect tanan, nga naay responsible ni kuan nya ikaw pod. Kinahanglan mangita ka kinsa imong kuano diha para mahimo kang responsible anang ilang kalag. Let's do this mga igsoon. Ayaw nga kaning mapareha ka aning usa nga gikuhaan na Hinoo sa Ginoo panalangin. Pasalamat na nagyud mo, di mo kuha og kaluwasan. Di ba? Pero nindot kay inoy nga abot na to dito sa langit, well done. Welcome. Di ba? Mo na diri, mas nindot kayong welcome to LBBC. Sa dihang nindot ang imuhang kasing-kasing sa Ginoo. You know? Lahi gyud ba ma-feel gyud ba nimo tinuod nga nag-welcome kay naagay magkuan magbarog ra maghuwat ra doolon. Dapat welcome sad ka. Mu welcome ta tanan. Oh, honestly lang, malamano ba nimong tanan during that time? Moabot ng panahon, mudako na ni, malaghan na tao, libo-libo na ng membro diri, di naman gana nimo malamano tanan. Pero diri mga kaigsunan, makaya pa natog lamano ang tanan, nganong di man. Nganong maghuwat naman ka sa lingkuranan. Kinahanglan inyo gina himuon gina ninyo your best mga igsoon. You show that you are happy, that you are happy seeing them. Di ba?
Ingon anaon nato mga igsoon. Nga naman, we are accountable to one another. Ang ato lang para malig-on yun you should be accountable to your disciples. Mo na kinahanglan mag-discipleship din mo. Dapat kasabot na. Unya avoid bringing people nga wala pa nimo natudlo Kaya nga naman, dako kay tendency nga mablakingan na siya sa yawa mga kaigsunan because ang iyang madunggan diri is against sa iyang nadunggan dito sa gawas. Unya, you are not with Him 24/7. Pero naa siya mga kauban dito nga iyang masumbungan nga gida ako dito sa kuno ina sa ilahaw. Against man kay sa ato ang nahibawan. So unsay metabuan na? Dili siyang balik. Pero imo to siyang nahapinan daan sa pulong sa Ginoo. It will be the word of God nga mo authenticate sa iyang knowledge nga nadawatan sa imong pagtudlo. Nga sa diyang niabot siya diri, mao gyud nga gitudlo sa ako. Mao man ginagiingon sa Bible. So nakada ka og right person nga gipangayo sa Ginoo. But if you bring God a wrong person, kay wa pa nimo nagiugma didto, wa na siya nimong bunga gidani mo, mabuang na siya diri. Pasabot, napurma siya nga murag Kristohanon pero way unod. Murag lubi nga way unod. Dili na well done. Amen? So dapat ato ning paningkamutan na to na well done yun atong madawat sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another lesson, Lord, kabahin sa biblical prosperity. We know, Lord, that you're going to bless those who labor according to your guidance and according to the ability that you have given to us and the blessing that you have entrusted to us. Please help us, Lord, to be a good steward, not only good, but also faithful steward na mogamit sa mga resources kay imong gihatag namo para sa pagpatuman sa Great Commission. Salamat kay Lord sa opportunity being a servant. And I pray that you will bless your people, dear God, to kneel down before you tonight, thanking you sa mga pulong imong gihatag kanamo tonight, empowering us and making us more knowledgeable sa opportunities kay imong gihatag namo, how to do it and how to use it, Lord, and how to honor you and to glorify you samtang naa pa mi diri sa kalibutan. Salamat kay Lord once again for using me. And please, in this invitation, help us, Lord, that we could give the glory and honor to you only. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now it's time to honor you.